Ayan. Nakikita po ninyo. Yan ang ating Vice President and Secretary, Department of Education. Paulit-ulit. Sara Duterte. Kaya ko pinakikita ito. Kasi po, para hindi nyo makalimutan. Okay. Kaya niya pinakikita yan para tumagal. Yung content mo umabot ng 8 minutes. Tingnan nyo, ang tagal ha. Wala naman siya sinasabi. Yan po yung number 2 na pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Alam na namin yan! Ikaw lang ang hindi nakakaalam at paulit-ulit pa. Sunod kay Pangulong Marcos. Alam na namin yan. Pinatatagal mo pa yung point mo eh. Siya rin ang Secretary ng Department of Education. Alam na rin namin yan. Tanga ba yung kausap mo? Bakit paulit-ulit? Siyang nagtuturo para sa magandang buhay ng ating mga kabataan. Alam namin eh, Secretary of Education nga eh. Kailangan mo pa talagang tagalan at bagalan yung salita mo para umabot ng 8 minutes. Ilang minuto na yan? 1 minute na siya. Pero alam ba ninyo na until now, puro no comment. Pag siya'y inaambos interview, nagkakaroon ng pagkakataon ng mga media na siya ay kausapin. Ang tagal! Tungkol pa rin sa controversial na West Philippine Sea. Grabe, inabot ka na ng 2 minuto, yan lang ang punto mo. Ano ang inyong masasabi dyan at ano ang tingin ninyo sa parating no comment? Ano ibig sabihin? Bakit no comment? Bakit ayaw niyang magsalita? No comment! Walang comment! Takin paulit-ulit? Kaya nga no comment meaning walang comment. Ang no comment ba may comment? Ulit-ulit? At ang pinakahuli na sinasabi ngayon ni Vice President Duterte ay wala pa rin. Okay na daw yung sinabi ng kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte. In other words, wala pa rin. Inulit mo lang. Na ang paniniwala ni Pulong, hindi daw trabaho ng Vice President at Secretary ng Department of Education ang issue sa West Philippine Sea. Tingnan mo ha, inuulit niya yung mga sinasabi ng mga Duterte. Pero wala siyang opinion, hindi niya sinuplak, wala siyang counter-argument. Sinabi niya dito, di ba sabi nga ni Pulong, hindi trabaho ni BP Sara yun na mag-comment. Tingnan nyo ha, wala siyang counter-argument dito. Wow! Wow, yun lang. Masaya na siya doon. Di ba ang issue ng West Philippine Sea para po sa inyong kaalaman? Ano? Ay usaping pang-international, usaping ng bansa dahil ito ay exclusive economic zone. Naku po, patay tayo dyan. Gumamit na naman ng exclusive economic zone. Di na naman niya naintindihan. Hay nako. Yung ang EEZ na tinatawag, yan po ay depende doon sa teritoryo mo. Let me educate you, Mike Abe. Yung teritoryo mo, yun yung, ano lang yun, yung meron lang siyang, eto ang EEZ, kasi katabi ng teritoryo mo. So, yun yung kiniklaim natin. Pero gayon pa man, may kiniklaim din ng China. May kiniklaim ang China na teritoryo din nila yun. In other words, kanila din yun. Both of us ay merong kiniklaim na teritoryo doon. Ang tanong, kanino ngayon yun? Ang sagot, ang tawag dyan, disputed. So, ibig sabihin po ng disputed, until now, wala pa hong desisyon na masasabi natin ng international na nagsasabing atin yan. But we claim it. China also claim it. So pareho tayo nagkiklaim. Ano yung arbiter ruling? Ang sinasabi lang dun sa arbiter ruling ay yung 9-8- kung ano mang dash yan na sinasabi ng China na hindi dapat yun. Yun ang sinasabi ng arbiter ruling. Pero ang arbiter ruling, which is yung UNCLOS, sinasabi niya, it has nothing to do with the territory. Magbasa ka, oy!
Ang problema sa'yo, panay... Ano ba? Pustisyo na ba yan? Magbasa ka kasi. Pinatatagal mo lang tong content mo ng Pilipinas o pag-aari ng Pilipinas na inaagaw sa atin, kinukup-kup ng China ang West Philippine Sea. Kaya pinaninindigan ni Pangulong Marcos as Commander-in-Chief ng AFP, PNP, ng ating military, ng ating Department of National Defense, ng ating Philippine Coast Guard, ng paninindigan atin ang West Philippine Sea. So, in other words, ano ibig mo sabihin? Wala lang, nagbabalita lang ako para umabot ng 8 minutes. Sa bibig niya na nanggaling pinaninindigan ni Pangulong Marcos ang yang bahagi ng yan na sa atin. O tama naman wala namang problema doon. At sa'yo na ring bibig na siya ang Commander-in-Chief. Tapos gusto mo magsalita yung Vice President? Sir, tanong ko lang ito tanong ko lang. Tanga ho ba kayo? Kasi sa bibig mo na nanggaling siya ang Commander-in-Chief. Tapos gusto mong pakinggan yung Vice President. Anong katangahon yun, sir? Nagtatanong lang ako nagtatanong lang kung tanga kayo. Nagtatanong lang, hindi ako sure Sa bibig mo na nanggaling siya yung Commander-in-Chief. Mantakin mo may Commander-in-Chief. Nagsalita na yung Commander-in-Chief. Sinabi niya, atin yan, we will fight. Okay, maganda, palakpakan. Hindi naman kami tutol dyan Ang nagtataka lang kami, nagsalita na yung presidente, bakit gusto nyo pa magsalita ang Vice President? Don't tell me, hindi sapat yung salita ng presidente? Sir, ako nagtatanong lang ako hindi ka naniniwala sa presidente? Kulang pa ba? Mahina ba ang presidente natin? At kailangan pa siya ng isang babaeng magsasabi sa kanya, yes sir, paglaban mo yan! Hindi, ako nagtatanong lang ako Nagtatanong lang ako, sagutin niyo ako. Kailangan pa ba na affirmation from the Vice President that we have to fight for that? Is the words, or are the words pala, are the words of Bongbong Marcos, our President, is not enough? Sige nga pakisagot nga ako, sir. Mike Abe, bukas aabangan ko yung sagot mo, Pag hindi mo sinagot yan, baka totoo yung tanong ko sa'yo. Pagkatapos ang ating pangalawang Pangulo at Sekretary ay no comment. Bakit? At hindi daw trabaho yan, sabi ni Pulong Duterte. Ngayon? Samantalang lahat ng Pilipino, nag-aral o hindi, nasa gobyerno o hindi, dapat may paninindigan. Ibig bang sabihin ng hindi nagsasalita, walang paninindigan? Ang problema kasi sa'yo, Mike Abe, gusto mong umepal si BP Sara Duterte. Alam mo, hindi usapin ng paninindigan to. Alam mo ang ibig sabihin nito? Alam ni Vice President Sara Duterte ang kanyang limitasyon. There is only one chief architect in terms of foreign policy. Wala nang iba kung hindi ang presidente. Pakitaan mo ako sa ating konstitusyon na pag ang presidente nagsabi ng foreign policy niya, kailangan sumang-ayon ang vice president. Ang argument niya kasi dito, bawat Pilipino kailangan magsalita.
alam mo, lalong gugulo yan kung maraming nagsasalita. Hindi naman po vlogger si VP Sara Duterte na kailangan daldal ng daldal na tulad mo. In other words, sabi nga nito ni Joseph, porkit di nagsalita, wala nang paninindigan. Hindi po ba ayaw lang niyang manggulo? Kasi meron tayong presidente, galangin natin yung ating presidente. Galangin natin kung ano yung desisyon ng presidente. Kailangan ko pang sumausaw. Eh di mamaya pag sumausaw naman siya, sasabihin naman ng mga ulul na vlogger. Sasabihin nila, ay sausawera ito. Hindi naman sa kanya dapat siya nagsasalita tungkol dito. Gusto mo lahat ng issue na ang presidente ang merong dapat sinasabi, ipapilan niya? Ano to, Leni Robredo? Di ba yan nga yung kinaiinisan natin noon kay Leni Robredo? May presidente tayo, lagi siyang may sinasabi. May sarili siyang sona niya, may sarili siyang pautot niya, kakausapin niya yung UN. Apakatarantado lang, di ba? Tama, mali. Naiinis tayo nun, bakit to? Umeepal, pati sa UN, siya ang nagsusulat ng sarili niya. In other words, nire-represent niya yung mga Pilipino. Eh, vice president lang siya. Gusto mo ganun? Ay, nako. Kapag ang pinag-uusapan ay property ng Pilipinas, dapat nakikiisa tayong lahat ng Pilipino sa paninindigan ng gobyerno ilaban ang ating teritoryo na pinapasok, kinukupkop, inaagaw sa atin ng ibang bansang tulad ng China. Pwede ho bang tulungan nyo lang ako? Sino ang mas boring panoorin? Si Cass Janet o to si Mike Abe? O bot? Okay, number 1, Mike Abe. Number 2, Cass Janet. Number 3, bot. Sige nga, i-type nyo dyan. 1, Mike Abe. Number 2, Cass Janet. Number 3, bot. Sige na, pakitype dyan. Bot, bot as in, yung bot, ganun, ha? Sa matagal ng panahon at ngayon nagiging mas maharahas, mas matinding agresibo sila. Sinasakta na yung ating mga resupply na mga barko. Pinakauli 3 sundalo ang nasaktan dahil binomba ng water cannon ang ating barko na halos. Hindi ho sundalo, Coast Guard! Na magkaiba ho yun! Lumubog. Nasundan na naman isang araw lang na mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea muling hinaras ng mga Coast Guard ng China. At umaali-aligid ang warship ng China sa karagatang sakop ng West Philippine Sea. Grabe. So, nagbalita lang siya. Inabot na ho ng ilan to? Magpo 4 minutes na. Tama ba na ang pangalawang Pangulo nagtanong lang siya, hindi siya nagbigay ng opinion niya. Pambira, basta magka-content lang. Kawawa ang mga followers nito. Hindi, alam mo, ito maniwala kayo sa akin. Kayo namang mga nanonood, maghanap naman kayo ng vlogger na panunuorin nyo dahil matututo kayo. Hindi yung manunood kayo para makatulog kayo. Hindi yung manunood kayo para ibalita. Sa bagay, malamang namimiss niya yung pagiging reporter niya. O yung pagiging host niya sa SMNI, di ba? Naniniwala ng mga Duterte supporters sa isang susunod na Pangulo ng ating bansa, no comment sa isyong ito. Ang tanong, paano na kung sakaling umabot sa panahon na siya ay maging Pangulo ng bansa? O di antayin mo! di antayin mo! Sabi niya, paano na pagka siya na ang naging presidente? Doon, magsasalita na siya kasi siya na yung chief architect eh. Ang bihira. Gusto mo pinangungunahan yung presidente natin? Ikaw ba talaga loyalista o panggulo lang? No comment pa rin. Habang tayo
Ayan, tingnan mo. Ito isang halimbawa ng taong nagko-comment sa hindi pa nangyayari. Mantakin mo magko-comment sa, paano kung naging presidente ka na, hindi ka pa rin magsasalita, ano ba namang klase yan? Advance ka mag-isip? Brad, ano nangyari sa'yo? Nawala ka lang sa SM9, naging ganyan na utak mo? Advance mag-isip? Gawa ng China. Nagtatanong lang po tayo dahil talagang kakaiba. Ako, personal kong opinion, analysis at interpretation sa isyong ito. Hindi dapat no comment ang pangalawang Pangulo. Bakit? Dapat pumosisyon. Suportahan niya si Pangulong Marcos. Yun na nga eh. Ikaw na nagsabi, dapat pumosisyon, suportan. That's correct. You know, the best position is being a vice president. The best position is to keep quiet because there is a president. Diba ho? Yun ang best position. Huwag kang magmagaling dahil may presidente. Magbasa ka nga ng konstitusyon. Ano ho ba ang papel ng isang vice president? Sang-ayunan ng presidente? Yun ho ba ang papel? Kailangan i-affirm niya lahat na sinasabi ng presidente? Sir, ano hong katangahan yan, sir? Parang wala sa konstitusyon natin yan, sir eh. Ang nasa konstitusyon natin ng vice president, kung sakaling mabaldado ang presidente, kung sakaling hindi na kaya ng presidente, doon papalit ang vice president. Meron nung ba sa konstitusyon natin na kailangan magsalita ang vice president at suportahan niya ang presidente?